Wow! Mas lalong tumingkad pa po yung pagkaka-green after 1 week po na naglagay po tayo ng asin. Mga ka-agri, isang magandang araw po sa ating mga kabukid, ka-agri, kalakatan, ka-farm, ka-province, lahat-lahat na lang po. Ito na po itsura after siyang 1 week na nalagyan ng asin. Mas lalo pang tumingkad todo yung pagka-green, mga ka-agri. Ito na yung immediate effect ng asin kasi pa po ang paglagay po natin noon after 2 days po ay naulanan. So ito yung naging effect. Ewan ko lang sa inyo kung ano ang masasabi ninyo, basta nagsasabi lang po tayo dito ng mga kung ano observation natin. Hindi po lahat-lahat natunaw. Dito sa mga maliliit ubos na, pero dito sa malaking puno may asin pa po, mayroon pa pong asin na natitira. Tingnan natin dito sa sa iba. Kasi kanina may nakikita pa tayo ditong may natitira pang asin. Meron pa po talaga ito po, asin po ito. Hindi pa po natunaw lahat. Ay sorry, may red. Hindi pa po natunaw lahat yung asin kasi iba ay natatabunan pa ng dahon. Kaya po yan, asin pa yan. O maybe mga 2 araw pag continue po yung ulan, mauubos na po tunaw lahat yan kasi kaya po may bagyo tayo, 2, isa pang super typhoon. Nasa labas si Dolphin yata papasok, tingnan natin. At saka may isa pang nasa Parna. So masaya po tayong ibahagi sa inyo mga ka-agri yung mga sinasabi ng iba na secret daw. Hindi na sekreto po kasi nire-reveal na natin sa inyo yung mga ginagawa nating mga innovative na pamamaraan or method po sa pagtatanim ng lakatan para po mapaganda natin yung kanilang paglaki. So pati po ako ay namangha after po 1 week. May asin pa nga dito. Kung makikita nyo may mga pinuputo tayong mga sanga po. Yung mga old leaves na sa ilalim kinukuha na po natin kaagad at saka kinukumpay sa kambing, sinachap-chap, nilalagay sa sako para po ikumpay sa kanila. Yun po yung ginagawa natin para po mas luminis pa sa ilalim, hindi na papasukin ng maraming disease. Makakapasok pa yung sinag ng araw, mas nakakabuti. Mapiprevento natin yung pag-shoot up ng sigatoka, mga ka-agri. Wow, pati ako napapawaw Alam niyo po, pag nandito tayo sa ilalim ng ating lakatan, hindi pa naman po ito nagbubunga. Pag ganito po kasi makikita mo, talagang ang sarap sa puso mga ka-agri. Tingnan nyo naman. Sino ba namang hindi masaya na makikita mo na yung pinagpaguran mo ng gusto, nag-invest ka ng time, money, effort, everything, ay ito na po itsura. So napakasarap sa puso mga ka-agri. So binabahagi po natin sa inyo, hindi po natin sinosolo yung technology para lang po hindi masabi ng iba na madamot tayo. Hindi naman talaga ganun yung ating tawag, ating plano doon mga ka-agri. So yan, napakalinis na pong tingnan. Yung damo lang sa ilalim ito po yung next nating gawa ng paraan para po maging malinis. Tayo ang dahon ka saging mo sa dalang rabuinan mo gidadra. Ayan ka saka under ka raka ng sigato ka para nga malimpyan. Pwede mo na gani kumpalan dayon sa sa kanding. Yan po. Yan po ang tatay. Maraka gid sigato ka kung di mo pagumpisahan ka bual. Dapat kasi yung sigatoka makokontrol, kaya dapat kunti pa lang kunin mo na yung mga old leaves sa ilalim. Ayan ang tatay. Kasi tinuturuan rin natin siyang maglakatan. Matanda na, ayaw pa papigil. Pinipigilan natin hindi makasyadong ma-stress yan. Kasi 82 years, 83 years old na yan. Mahirap na. Baka madisgrasya pa. Naku, malaking mabala. Yun mga ka-agri. So ito po, baka sabihin niyo ay hindi po totoo yung mga pinagsasabi natin. Iharap natin yung yung tapag yung video sa mukha ko kung gusto po ninyong malaman talaga na totoo. Sige po sandali ha, kasi nga pangit ang itsura natin ngayon.
Ako kahit kailan hindi pumugi. Buti na lang sabi ng nanay, pugi daw ako. At sabi ni Mrs. yun lang. So yun po, tingnan nyo naman po. Mas lalong gumanda yung pagka-green. Tumingkad yung pagka-green. Pagkatapos yung makatikim ng asin. Kontrolado ka agad yung pag-akyat ng sigatoka. Hindi naman fully controlled, pero po mas kontrolado. Kasi nga anti-fungal nga kasi yung asin mga kaagri sa ating pagtatanim ng lakatan. Hindi lang po lakatan lahat po ng klase ng lakatan. So yan, shout out dyan sa ayaw maniwala na nag-fertilize po tayo ng asin sa ating lakatan. Dito pa lang sa dalawang area na ito, halos kalahating sako ng asin yung nailagay natin dito hanggang dun sa taas. Naglakay tayo hanggang dyan po sa taas. Nilagyan po yan, hindi pwedeng wala. Kasi sayang, pag dito gumanda yung bunga at dun hindi, nako sayang. Pag mayroon asin, pag wala, di wala. So yan po mga kagri, ito po yung tawag masasabi nating buhay na patotoo sa ating mga sinasabi dito sa ating farm. Hindi man tayo expert, hindi man tayo ganoon kagaling, at least po nagagalak po tayo ma-share sa inyo yung mga pamamaraan natin sa pag-aalaga ng ating mga saging, mga ka-agri, mga ka-farm, mga kabukid. So nagpapasalamat po talaga tayo sa inyo, lalo na po sa mga palaging sumusubaybay sa ating mga video kung ano yung mga pamamaraan natin dito sa ating pagtatanim habang ito palibot-libot tayo dito, palakad-lakad kasi nga kanina pa tayo dito. Parang ayaw nating umalis dito. Hindi pa ngayon nagbubunga. Pag nagbubunga na po ito mga ka-agri, papakita natin sa inyo ano yung hitsura ng nandito. Kasi dun sa kabila, mga may nagbubunga na tayo doon, second generation, third generation na. Ibig sabihin, pang second and third follower na. Ito kasi first mother plant. So dito talaga sa mother plant, grabe yung yung mga expectation natin kahit sa lahat naman ng nagtatanim ng lakatan dyan. Alam natin kasi pag mother plant talaga, dyan talaga na lahat na ibibigay lahat yung unang nutrients sa lupa. So yung effect talagang grabe pati sa bunga. At saka syempre sa alaga natin, iba kasi pag alagaan mo talaga yung mother plant pa lang kaysa sa mga second generation na. Kasi nga po medyo paliit na yung bunga. Kahit na maraming tawag organic at saka iba't ibang klaseng fertilizer nilalagay natin pag second, third, fourth generation na po, paliit na po yung bunga. Pero ayun po, minamaximize natin, pasok pa rin sa primera, segunda, at saka marketable pa rin po yung bunga kahit na ganun po. Pero of course naman po, pag ito ganito kasi mga mother plant at saka nalagaan ng tama po yung expectation po natin dito per puno po kasi nag-average po siya talaga ng 15 kilos kada buwig per bunch pag harvest time na po, kasi talagang malulusog, malalaki at mahaba yung bunga. Dahil nga sabi ko na sa inyo, kasi mother plant hindi pa nakahigop ng mga elemento sa lupa. Yung ibang tanim dito, yung mother plant na po yung unang humigop, nakakain. So mapupulsing nyo po talaga yung pagbibigay ng nutrients papunta po sa bunga. Kaya ganun po kaganda. Lalo na po, marami pa tayong dinadagdag na mga concoctions, mga kung ano-ano pang mga content na pang lupa, pang nutrients. Talagang pong ma-achieve po natin talaga yung kagandahan sa pagtanim ng lakatan. Dati nga po doon sa kabilang plantation natin na nag-rent pa tayo dati. Kasi ang dami po kasing mga karabaw at saka mga cow manures na sa paligid na pinapabayaan lang ng mga tao sa mga tinatalian nila ng mga puno paggabi ng mga hayop. Nag-effort po talaga tayo nung dati hasta hanggang sa nagpa-labor pa tayo ng mga bata na mahakot yung mga manure. Grabe po talaga mga ka-agri yung dating sa saging. Pag maraming animal manure sa puno, sa lakatan po kasi nagtry po tayo dati kahit bago na manure ng kalabaw o baka,
kahit mabasa-basa pa, basta wag lang direktang ilagay sa puno, at least mga 2 feet yung distance sa puno po, 1 foot, pwede na rin. Grabe po talaga effect sa bunga ng saging. Umaabot po tayo dati ng 22 kilos per bunch, 25, mayroon na tayo nung minsan isang bunch umabot po siya ng 29. Anak ko, grabe, napakalaki na po yung 29-30 na kilo isang puno. Tagdadalawa yung tukod, kahit na malaman natin na malakas yung puno dahil sa sobrang laki ng bunga, tagdadalawa yung tukod natin. Pero sa mga minimum po 15 kilos per bunch po, pag walang bagyo, walang calamities, gayapunan, malakas na hangin, hipo-hipo, kahit hindi ka po magtukod, kaya-kaya yung puno niya, as long po na hindi po yan na-stress ng summertime. Kasi pag na-stress yung puno sa summer, kulang na yung tubig sa puno, mabilis lumiit yung puno ng lakatan compare po sa ibang saging. Magtutukod at magtutukod po kayo talaga. Pero pag wala po, okay lang po. Hindi po na-stress. Gaya po nito, hindi po sila na-stress. Kung hindi lang ito madadaanan ng bagyo, kahit magbubunga po ito, umabot ng 20 kilos per puno po, wala po tayong problema sa tumba. Pero pag ito dinaanan ng malakas na hangin, ako, kahit signal number 1 lang, daming matutumba pag mayroon ng bunga. Kasi mabibigat na po yun. At syempre po, pag saturated na masyado ng tubig yung lupa, lumalambot yung lupa, mas malaki yung chance na matutumba yung puno ng saging. So yun po, masaya po tayo may share sa inyo. Ito na po talaga yung tawag, yung effect ng paglagay natin ng asin sa ating lakatan. So once again, maraming salamat. Hanggang sa muli po, Agritechnics TV po, nagpapasalamat sa lahat na mga kaibigan natin sa pag-agrikultura. Sa mga nagko-comment, positive man o negative, maraming salamat sa inyo. Napakasarap po sa puso na mayroong ganun na nangyayari para man lang makapag-share tayo ng konting technology sa inyong lahat sa ating pagtatanim ng lakatan. Hanggang sa muli, paalam na. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Ito na po yung kinumpay natin. Yan po. May mga tama na ng kunting sigatuka. Kinukuha nyo ng kagad, kinukumpay para sa ating mga kambingan. Uy, doon pa sa grabe.